Alam niyo man mga kababayan sa oras na ito ay kaninang umaga po mga kababayan ay nakatanggap po ako ng isang message. Galing po ito sa aking kaibigan na ang pangalan ay Alitaptap. Ayan. Sir Kokoy, ayun, may galab shoutout po. Mga kababayan, may nakarating po sa akin na i-shinare po ng aking mga kaibigan na si Alitaptap at ang sabi, ito po pabasa ko ha. Ayan, post po yan ni Jesus Palsis. Ayan na. Marlon Dizon, hello po. Post po yan ni Jesus Palsis. Naku po, nagkatotoo nga mga kababayan, yung sinabi ng mayor sa akin. Oo, may mayor kasi akong nakamit noong last, May, June. Mga June, ayan. Last month of June, mga kababayan, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na na-meet ko si Mayor Along. Na-meet ko si Mayor Along. Alam niyo naman kung sino yung Mayor Along. Hindi ko nalagyan ng apelyido kasi ma-issue naman tayo. Sabi nga niya sa akin, si John Wick nga daw. Si John Wick nga daw ay isa sa mga itataas nga daw yung kamay. At miyembro nga daw yan ng grupo ni Manny Villar. Ito na, NP. Sino ba yung head ng NP? Di ba si Manny Villar? Si party daw yan, si Mayor, si Manny Villar, si BBM, si John Wick, yung magkapatid. So, yun nga ang naikwento. Nakwento sa amin yan ha. Sa totoo lang, marami po kami yan. Buhay pa si Mima na ikwento niya yan sa amin. So, kung naalala nyo po mga kababayan ay yun yung time na yon na kamakailan lang, last month of June, buhay pa si Mima at that time. Kung naalala nyo, di ba nagpicture nga si Mima at si Mayor, magkasama sila. Yun yung time na pumunta kami noon ng Caloocan, tapos pinakita sa amin, ipinaliwanag sa amin yung mga, kasi kung naalala ninyo, di ba, nung eleksyong 2025, ay talagang binanatan po namin si Mayor. So ngayon sabi ni Mayor, para maliwanagan kami na hindi totoo yung mga banat namin sa kanya, ipinakita niya sa amin. In-explain niya rin sa amin kung saan ba yung about sa ganito, kung naalala nyo, yung rape, cancer, yung crematorium, yung about sa hospital na walang doktor, malaki ang pondo pero kulang-kulang ang aparato, di ba? Kung naalala nyo, yung basura, yung baha, yung krimen, yung traffic, yung nambabaklas di umano ng tarpaulin. So yun, in-explain niya sa amin yon. So ngayon mga kababayan, hindi nga nagkalayo na June, July, August ngayon. So 3 months after, eto na nga lumabas na. Sabi ni Jesus Palsis, sabi ni Tweety Bird, hindi sinaga City Mayor Leni Robredo ang anti-corruption advocate na nasa isip ni President Bongbong Marcos Jr. Na kandidato for 2028. Hindi rin si Senator Risa Hontiveros. Nakakaloka. Oh boy. So lalaki. Mama Marites Mosney, maraming salamat po sa pagpa-member at sa si Risa Force. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. So lalaki nga. At yun nga, Ma'am Maria Santos. Ma'am Patricia Laurel. Naku, alam ko yan. Ma'am Patricia, alam mo yan. Siyempre, may mga connection ka dyan. May mga kakilala ka sigurong magmamarites sa'yo. Pero, ito wala po itong kumpirmasyon. Ito po ay chismis lamang. Ito po ay chismis lamang. Ngunit, mga kababayan, pinag-usapan na po namin yan. At sabi nga namin, mahirap sa totoo lang, no, sorry po, PBBM, kung siya man, never. Ayaw ko talaga. Mamili na lang ako ng politikong liberal. Kahit sino na lang sa liberal na politician, doon na lang. Kasi kung totoo man itong sabi ni ni Jesus Palsis, hello po, Ma'am Patricia Laurel. Naku, Ma'am Patricia, pakitanong nga kung totoo ba yan. Ma'am BMB, Ma'am Lily Tonini. Ma'am Patricia, pakitanong nga sa mga kaibigan natin dyan. Baka may alam sila. Pero
eto ha, sa totoo lang, kung siya man ang tinutukoy, hindi si Lenny, hindi si Risa, kundi lalaki daw. So, wala. Sorry, BBM. Ayaw talaga ng tao dyan. Mga intel reports sa hobby ko, sabi ni Ma'am Patricia, ano daw? Hobby knows them so well, so I'm sorry. Kaya nga 'di ba, Ma'am Patricia, ako na nga nagsabi. I know everything about him, about them. So hindi talaga, hindi talaga mga kababayan, never in my bokabularyo na suportahan, hindi talaga yan mananalo. Real talk lang. Diyos ko, mas magkaroon pa siguro ng possibility manalo si Sara kung ganon. Talagang ito na yung sinasabing the downfall of Marcoses. Kung magkamali si PBBM ng pipiliin, goodbye. Naku, eto ha, basahin ko lang mga kababayan yung comment dito sa post. Never ko suportahan yan. Tagal ko na alam yan. Si John Wick. O, diba? Sabi ko, ako ang nag-comment niyan ha. Oh boy, magkapatid silang pareho, mataas ang posisyon. Sabi naman ng isa, I wish na si ex Antonio ang i-endorse. Antonio Trillanes. Kung si Rimulya ayaw, si Gibo na lang, kung yun lang okay. Irene Marcos, Lacson or Irene Marcos, Trillanes tandem, okay. Rimulya malabo, lalo si Junbic Aladigong. Mas bit ko pa si Rafi kaysa kay Rimulya, di ba? Sabi ko nga why do you buy a glass with a crack? You can choose without crack. Kaya nga, 'di ba? 'Di ba, Ma'am Patricia? 'Di ba, Ma'am Lily, Nanay Minda? Diyos ko, alam nyo, real talk ha, kahit sino sa liberal politician, wag lang si John Wick. Oh my God. Wala talaga. Tulpo Brothers, ayun, pwede pa. Kung Tulpo Brothers, pwede pa. Kahit sabihin natin ganyan si Tulpo, alam naman natin na may ano yan. Kahit papano na, sinabi niyang, ako, papasok sa Senado. Para akong kumuha ng martilyo, pinukpok sa ulo, pero senador na sila ngayon. Di ba? Naku, Diyos ko po, mga kababayan. Oo, pero sa totoo lang kung halimbawa man si John Wick ang taas ni PBBM, kung wala talagang choice, mapipilitan talaga ako. Malay mo naman kung wala talagang pambato, kung yan lang din naman ang pambato, tos panglaban kay Sara, wala ako. Kung si Sara lang din naman at si John Wick ang maglaban, talagang mapilitan ako kay John Wick. Pero kung si Sara never, 'di ba? Kung magkaroon ng pagkakataon na wala talaga at si John Wick talaga ang pambato at ang kalaban si Sara, mapipilitan talaga akong sumuporta kay John Wick. 'Di ba? Wala naman 'di ba, Ma'am Ashley Kate? 'Di ba? Ito lang kung halimbawa, mga kababayan, si Sara at si Junbic ang maglaban, kanino ka ba bubuto? Sayang naman kung hindi ka bumuto. Di ba? Kung ganun, mapilitan talaga ako. Pero sa totoo lang, hindi talaga mananalo kay Sara yan. Real talk lang sana naman, PBBM. Oo, sabi nga ni Maria Fe Escalante, may lander, huwag sana pabudol si PBBM, baka kapag manalo yan, kakasuhan siya balang araw kapag hindi na siya presidente. Totoo yan. Pati pinsan mo kaya nilang siraan at puro naman mga fake ang testigo. No to these two brothers from Cavite, pro Duterte mga yan. Pinatakas nga si Bato tapos kapag maging presidente ang kapatid, baka pauwiin sa Pilipinas si Digong forbid. 'Di ba? Kaya Diyos ko mga kababayan, sana naman hindi totoo yan. Kasi real talk lang according sa aking mga alitap-tap, according sa mga Tweety bird nila, yan talaga. Real talk yan talaga. Kasi para sa akin, sa grupo kasing yan, according sa aking mga alitap-tap, wala talaga silang mapili. Si Villar ayaw. Yung magkapatid na Villar ayaw Siya talaga. Oo, siya talaga. Ayaw nga ni Recto Si Recto ata,
yun ang isa sa mga pinagpipilian. Si Gibo kasi ayaw at saka si Trillanes hindi naman kasi nila kaalyado. Ibang grupo si Trillanes, Partido si Trillanes kasi kapartido ni Isko, Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko kasi is Partido Demokratiko yan. So si Trillanes kasi ay naging Partido Demokratiko din together with the group of Yorme. At itong si ano, yung aktor sa Caloocan, yung dating mayor, 'di ba? Oh, ito pa, PBBM, baka pwede naman di mo lubusang kilala ang Caracas. Kung siya man, please, wag na. Kung gusto mo talagang di mawindang ang bansa, andiyan naman si former Sentry. Nakikita natin kahit walang posisyon sa iyong administrasyon ay kumikilos para maibsan ang kawalang hiyaan ng gobyerno. Totoo. Sa totoo lang ha, para sa akin, kung hindi man tatakbo si Gibo, si Trillanes, si Torre, magtulfo na lang ako. Pero ayaw din ng tulfo eh. Ayaw din ng magkapatid na tulfo. Kaya nga pinapabura nila yung pangalan nila sa mga survey eh. Pero real talk ha, si Mama Leni Robredo at si Idol Raffy Tulfo ay talagang nangunguna po ngayon. At kung tutuusin ha, kung si Vico Soto tatakbong vice presidente, mananalo si Vico, real talk. Kung si Vico Soto tatakbong vice president, mananalo si Vico. Pero kung si Tulfo Lenny versus Sara Robin, or Sara Aimee, mananalo si Tulfo at si Lenny. Kasi sa totoo lang mga kababayan, I hope Sentry or Gibo will be endorsed by PBBM. Actually, Ma'am Patricia, wala eh. Hindi ko narinig na tatakbo si Gibo eh. Ang alam ko parang si Gibo babalik yatang senador. Babalik yatang senador si Gibo. Yan ang pagkaalam ko. Si Gibo, si Abalo, si Tolentino, parang babalik yata silang senador. So, ang pagkakaalam ko talaga, ang pambato nga talaga ito si John Wick. 'Di ba? Basta sa akin, kung sakali man papiliin ako, Gibo, Torre, Tulfo, Trillanes, yan, pwede pa. Pero mahirap kasi itong eh, 'di ba? Ay nako. Ito pa, ubos pera ng Pilipinas kung si Sara ang manalo. Mukhang sarcasm lang yata kasi may kasamang laughing icon na dako, di mananalo yan. Hindi kayanin ni Remulla higit sa lahat na mas may kakayahan si Gibo Chudoro. Sa totoo lang, para sa akin na si Gibo, si F. Elisa na lang para ipagpatuloy niya ang sinimula ni PBBM. Real talk, si F. Elisa, hindi yan papasok sa politics. Pero kung sakali man mga kababayan, totoo ito na si John Vic, wala. Wala talaga. Kasi una mga kababayan, ano bang napatunayan ni John Vic? Hindi nga mahuli-huli si Bato. Hawak na niya eh. Hawak na niya si Bato. Di ba nagkandara pa yun? Nagkasugat-sugat yung kamay. Hindi nga niya ni inaresto. Hawak na niya. Inayaan pa niya. Tapos sasabihin niya, sundin niya ang Senate rules. O ang Senado, bawal hulihin si Bato pero pwede nilang patakasin, di ba? Kung tutuusin ha, kung si John Vic na lang talaga si Sara ang maglaban, mapilitan talaga ko iboto si John Vic. Pasang awa. Pero kung si Lenny, si Tulfo, si Sara, si Aimee, mas piliin ko talaga si Lenny or si Tulfo, hindi talaga si Sara, si Aimee. 'Di ba? Ito pa, buti pa more on Gibo talaga, Gibo. Gibo Lenny, Gibo Trillanes, Gibo Tulfo, Lini Tulfo. Basta. Pero sa totoo lang ha, kung ako kay BP Lenny or kay Mama Lenny, pasukin ko na yan eh. Ang daming naghahanap sa kanya. At kung ako naman kay Tulfo, ituloy ko yan. Bakit? Biruin mo ha, 2 points lang ang laman. At nung nakaraang linggo lang ng survey, naangasan kaya ni Tulfo at ni Leni Robredo si Sara at si Aimee tandem. Tapos ngayon mga kababayan, pinapakalat na naman ng SWS survey na si Sara na naman daw ang nangunguna, nagkaroon ng plus 31%.
Ay, Diyos ko talaga. 'Di ba, ma-moonlight? Oh, sabi ni Ma'am Patricia, kailangan daw natin ng tsa-tsa. Eh, yun nga ang mahirap, Ma'am Patricia, eh. Itong mga mambabatas ayaw naman pumirma. Pero pagkalaban nila, pipirma sila sa impeachment. 'Di ba? Yan o, Gibo, Torre, Castro, Vico, Dizon, Abalos, De Lima, Jokno, Magno, Trillanes. Ay, sorry ha, sa nagsabing Magno. Hindi ko po suportahan si Magno. Hindi po bagay kay Magno. Hindi bagay kay Magno ang politics. Sa totoo lang, hindi ko nakikita sa kanya na may potential siya bilang politician. Wala. Ha? Wala. O ako, pabor ako doon sa comment. 'Di ba? Ma'am Asya Abbas. Ayan. You need a good bit for president. You should be good, maybe. 'Di ba? Can beat him. Hay nako, I'm going to turn, my God, I've done nobody now. 'Di ba, sa totoo lang mga kababayan, kung si ano lang man, yes, totoo 'yan, Ma'am Patricia Javier. Alam nyo, para sa akin, sorry to say ha, sa mga katulad ni Magno, katulad ni Tinio, ni Franz Castro, sino pa yung Gabriela Party List, yung kabataan, hindi talaga ako pabor na mapasok sa Senado yung mga yan. Sa Congress, oo, pero sa Senate, mahirap. Mm. 'Di ba? Shelo Magno ba yan? Sa Senado, pwede siya. No way to Shelo Magno even in the Senate. Ako wala, ayaw ko talaga kay Magno. Ayaw ko, actually mga kababayan, ang pangit kasi ipasok mo sa politics or sa national position or national politics itong mga ganitong klaseng tao. Mga mga irresponsable kung makapag-react, makapagsalita, na akala mo may mga nagawa sila sa bayan, wala naman. Kaya nga 'di ba may mga kasabihan tayo na bago tayo pumuna sa mga matataas na opisyal sa gobyerno, make sure na yung mga pinuna natin ay tama at make sure na tayong pumuna. Ako, hindi ako politician na. Wala naman din po akong balak na pumasok sa politika kasi bakit, Diyos ko, mag-vlogger na lang ako kaysa mag-politics. Diyos ko, makagawa ka ng kunting pagkakamali, ayun, pasok. Pasok ka sa banga pag piyestahan ka everyday. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang, Jan Salvad, hello po, kay Ma'am Malusiron. 'Di ba? Ako okay pa si Torre, si Abalos, si Tolentino, si Vico, si Jose Claire Castro, yan eh. May mga salita. Oo, may mga boses ba? Yung mga boses nila, ginamit nila sa ayos. Si Dison, si Lacson, yan, pwede pa. Kasi may mga paninindigan, si Lacson, isa dyan. O, kung naalala nyo, si Lacson, Diyos ko. Kung alam nyo lang gaano kalaki yung ano ni Lacson. Si Vico, si Jose Claire Castro, si Dison, si Abalos, si Tolentino. Yan, may mga gawa. Si Busita. Yan eh. May mga kumikilos ba? Oo. Pero yung the rest, pagdating sa Senado, yan. Si Lacson. Si Trillanes. Diba? Pero kung mga ganyang pangalan, hindi. Ay, pangit. 'Di ba, Ma'am Patricia, Sir Kenry? Oo. Number one talaga kapag magpolitiko ka, ay yung sanay ka na sa politika, yung kalakaran ng politika. At yung nakikita mo dapat na ever since hindi talaga tumatanggap ng kickback. Tignan nyo si Lacson. Ever since wala kang makita niyan. Oo, doon tayo sa inisyu siya. Doon tayo sa pinagbintangan siya. Pero ever since hindi si Lacson tumanggap. Walang ganon. Si Matibag, yan. Pwede yung mga ganyan. General Torre. De Lima. Yan, yung mga ganyang klaseng kilos. 'Di ba? Kasi may mga paninindigan lumalaban eh. 'Di ba? Within 6 years of PBBM, you can find out who is being rolling. 'Di ba? And who is being rolling and evermore being rolling. 'Di ba? Just because of the matter.
'Di ba Chupaeng? Oo, Senator, I'm still in prosecution si attorney who is Kapunan Matibag Torre. Actually, si attorney Lorna Kapunan, wala. Hindi ko rin siya bet na pumasok sa politics. Mas bet ko pa yung ganyan siya. Mag-lawyer na lang siya. Mm. Kaya ulitin ko mga kababayan, ito nga ngayon ang kumakalat sa balita na sabi nga sa post ni Jesus Palsis, 'di ba? Hindi daw si Lenny, hindi rin daw si Risa yung tinutukoy na ni PBBM na anti-corruption advocate, no? Hindi daw. Oh boy, lalaki daw ang sabi ni Jesus Palsis. So, klarong-klaro, mga kababayan. Kung si John Vic man yan, bahala na kayo mga kababayan. Nasa sa inyo naman yan eh. Kasi kung ako lang tatanungin kung susuportahan ko ba siya, never. Bakit? Sa ngayon pa nga lang kaliit-liit ng Pilipinas, hindi niya magawang maaresto si Bato. Hindi niya magawang maaresto si Bantag. 'Di ba? Ay nako, John Wick. Oo. So yun po yun mga kababayan. Ito po yung sunod. Nako, like po tayo mga kababayan. Like, share, subscribe. So ito yung sunod mga kababayan natin pag-uusapan ay patungkol po dito kay UC Claire Castro. Nako, Ma'am Sally Rugay, and there are so many congressmen to choose from, many are good and talented lawyers. Kaya nga, di ba? So, wait lang mga kababayan. Iinom lang ako ng napakasarap na sabi ni Only Bekok. Sabi daw ni Boss Mike, si Isko daw ang i-endorse ni PBBM. Para sa akin, according sa aking mga kaibigan, kasi actually I am Isko Moreno Vloggers noon bago ako nag-BBM. Wala po kaming nabalitaan at wala din pong nagsabi sa akin na tatakbo si Yorme. Kasi take note marami po akong kaibigan na malapit kay Yorme. At minsan laging nakakasama ni Yorme. Malalaman ko po yan kung tatakbo si Yorme. Di sana kung tatakbo si Yorme, noon ko pa sinabi. Maaga pa lang pinaalam na niya. Para laging nakatutok sa kanya ang camera. Nakatutok sa kanya ang media. Wala. Alam ko, hindi din si Yorme. Wala. Pangalawa, basta wala. Ang pagkakalam ko talaga, 'di ba? Kung tutuusin si Yorme at si John Vic, mag-Yorme ako. Diyos ko, kung si Yorme Isko lang at si John Vic ang maglaban, mag-Yorme ako Kilala ko na si Yorme. Nakita ko na. 'Di ba? Kaso lang si Yorme kasi medyo bata pa, medyo hilaw pa. Pwede naman siguro si Yorme, siguro 28, 29, 30, 31, 32. Year 2033. Pwede si Yorme pumasok sa ganyang posisyon. Pero si John Vic, nako, mahirap. Mga kababayan.